Ang simple nga analogy niya na, kung ikaw ulit taog dalaga, convenient na ang light nimo, hayahay, walay gigastusan, okay lang kung may kwarta, okay lang kung wala, murag convenient lang siya. Pero one day, the Lord calls you to enter marriage relationship. Transition ang tawag ni ana. Ang kaniadto nga ikaw ra ang imong pagbuot lang mo matuman, this time, na nakay partner nga imong i-consult, mag-istorya na mo, kung ang akong plano, imo basang plano, imo basang i-agree, whatsoever, and that is inconvenient. Pero, pag maka-overcome mo niya na, ang Bible nagsulti, two better than one. And the two become one flesh. That is a simple analogy of entering into, from transitioning from a life of comfort or convenience into a transition of inconvenience. But this morning, let's go back to the Word of God. Tulo lang ka passages actually. Yesterday, ang akong anak nangutan na, Daddy, taga ikog points nimo. Ang akong points na sa Word ni Lord. Okay, nasanay siya nga pag Friday or Saturday, maghatag na ko siya points, yun iya nang i-prepare. Pati ko na ako, just type these mga passages, kay out of these passages nga akong gi-reveal ni Lord, gusto ko magkuha og reflection in our journey. Can I hear an amen? The title actually is all about the presence of God. Say the word, the presence of God. But this time, doon ako subtitle sa ubos. Of course, gamay siya kay sub man lagi. Pero you know what? Kining subtitle, mao ni ang gusto nato mag-manifest. Mao ni ang gusto nato ma-experience. It's all about the manifested presence of God. Meaning not just presence of God, but manifest presence of God. Kaya sa Bible school, gitudluan mi about the word nga omnipresent. From the Greek word, o ang meaning niya na sa English is, God is everywhere. He is present anywhere. Did you believe that? Nagtuo basad mo niya na? Nga ang Diyos bisag asa, naa ang iyang presensya. Pero wala kay namo gitun-an o gidig deeper nga naman day mas better ni anang omnipresent. O ang better niya, ang mas nindot niya na is the manifested presence of God. Dugay nga panahon, nagsettle lang ta sa God is everywhere. Kaya mag-pray ta, Lord, ubani ko. Ginaubanan ka sa Ginoo. Kaya bago ka nga nagkuyog ang Ginoo nimo. Pero pipila lang yun sa ato ang nagiging fully aware, sensitive on your life situation that what you need is the manifested presence ni Lord. Kanang just instead nga, imo lang siyang i-recognize nga God is everywhere. But actually during that time, God wants to work, to move. God wants to perform. God wants to show miracle. God wants to show healing. God wants to show salvation. Pero nagsettle lang ka sa omnipresence. And this time, let's go to the transition. Bilang theologian, pastor nga nag-eskwela og 7 years sa Bible school, nahubog ang akong mindset about this mga theological term. Dili dautan, maayos siya. Pero kato siya dapat, mauto ang hanig, mauto ang foundation for me, for us to go to the manifested presence and working of God. Kaya sa dugayng panahon, wala na uso ang mga milagro, wala yung mga miracle signs and wonders. And God is telling us, you transition because I want to show up. Oy, wala excited. No? Sa inyong mga balay, mo show up si Lord. Sa inyong mga trabaho, mag-show up si Lord. Sa inyong mga anak, mag-manifest ang presence ni Lord sa inyong mga anak. Sa inyong mga bana, mag-manifest ang presence ni Lord. Hallelujah, mga asawa. The same, mga asawa, mag-manifest ang presence ni Lord sa mga bana, sa ilang mga asawa. Can you imagine if the presence of God is honored in the house? There is that what we call fear on the presence of God. And when the presence of God is present, of course, in the house, the devil, the work of darkness, cannot penetrate. Ug mao nay gusto nato mahitabo. Nganong na ay continuous nga kalisod sa sulod sa balay, nasudlan sa presence of darkness. Pag naay kwarta, dali lang mahurot. Where in fact, wala nakakaside. Asa ni adto na isahan ka sa darkness, sa work sa enemy. But when the presence of God is being
manifested in the house, there is what we call order. See the word order. Plastado igsoon, walay kaguliyang. Ang bana na hibalo siya siyang role, to love the wife, to provide for the family. Ang asawa is constantly in support sa idea, wisdom, nagahatag o mga contribution siyang bana, and that is to honor and respect sa iyang husband. Then ang mga bata, doon na sila 100% nga honoring sa ilang mga ginikanan. Can you imagine if kana siya ma-restore sa balay? What a house it could be restored by the Lord because the manifest presence of God is there. Even ang sakit, dili mo puyo sa balay. Mo bisita lang siya. Isa ka adlaw, duha ka adlaw, tulo ka adlaw to the most. Pag-upat na ka adlaw, di na ni pwede. Di na ni bisita. Residence na ni. O walay lain nga nagpuyo aning balaya, kundi ang presence ni Lord. Kung doon ay problema, mo bisita sa imong balay, dapat oras lang. Dili usa ka semana, usa ka bulan. Can I hear an amen? If the presence of God is being recognized, the Lord will show up. Mao na akong na-learn in this later part of my journey. Naay kahadlok, yes, nahadlok ko, gabi nahadlok ko. Pero, seconds lang, o minute lang. Wala ko nahadlok, kadi na kumutulog kay basig mabungkag ning bala ning building kay mulinog pag-usab, wala ko nahadlok. Seconds lang or minute lang akong kahadlok. Nabalaka ko kagabi pila ka ang na-damage. Pero dili ko nabalaka hangtod nabuntang, nga di na ko katulog. That is already abnormal. Because every time nga mag-manifest, kasi na may manifesting atong flesh, unod, di ba? Maglagot ka, mangluod ka, tanan na lang, mo-manifest maning atong unod, dapat ka na siya controlled. Say the word controlled. Doon na lang siya time limit. Pwede ka mangluod, 2 seconds. Ayaw naman 2 days. Nga di na ka managad kaya nang luod ka. Kanayon, amen. Mauna siya ang ebidensya sa manifest presence ni Lord. Ug ang first na text na kong basahon, nakita sa Ginoo ang sitwasyon, that's why iyan ang gisulat. The first text, please. Exodus chapter 7. Mag-start sa verse 7 and then following mga verses until 10. Now, sundan nato ang story. Out of this, makita nato kung ang Diyos nakakita bagid sa atong kahintang, ang Diyos naminaw bagid sa atong prayer, and sigurado naminaw siya. During this time, the people of Israel na sila sa place of bondage, ang Egypt. And Exodus 3 it says, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. Hallelujah. Omnipresent si Lord. I have seen the misery. Ayaw ing nangawa kay baw ang Ginoo sa imong kahintang karon, nakakita siya. Nahibalo siya. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their sufferings. Are you in trouble? The Lord is so concerned of that. Mao na i-recognize nimo, dili ta manhid. Dunay trouble. Dunay kaguliyang. Pero asa man ta moadto? This thing says crying out to God. And God heard it. Ingnay mong katapad, nadungog sa Ginoo. Okay? Mao na ko mag-develop kag mindset in the Lord. Ayaw i-cry out ang iyong problema sa Facebook dito sa ubang mga tao. Dili sila solusyon, magdugang rana sila nimo. Mga nowadays, nagig ko'y mga instruction ng ihatag sa inyo. No? Ngayaw ninyo i-cry out ang inyong mga panginahanglan dito sa Facebook. Magpadungog-dungog dito kung namoy nasakitan nga tao dito nyo ibutang nga mga mag-analyze ang magbasa. No? Mugawas ang iyang pagka-wise, kinsa kay iyang gitugbok ani ha? Unya musubay na dayon, kinsa di iyang kauban tong naging simana. Ay, grabe, dito na narong na ang atong meditation. Cry out to God. Hindi mong katapad, cried out to God. Amen? Amen?
Mao ni ang atong instruction. And God heard it. Verse number 8. So I have come, hallelujah. I have come down to rescue them. Say amen. Can you imagine that? Ninaog si Lord para luwason sila, i-rescue sila from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into a good and spacious land. Later, ako nang emphasize ka ng verse 8. A land flowing with milk and honey. The home of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. Ingon pa sa akong amigo nga pastor, appear ang wala nag-tites. Palayason sila sa Diyos. Sila ang nag-occupy sa land, pero mga squatters sila. Sila kini mga tao nga for some time nag-enjoy kunuhay sa blessing of the land, but the Lord in His time, He will remove them from that place. Can I hear an amen to that? Mag-receive ta ani nga revelation igsoon. Ang mga tao nga kunuhay nag-enjoy sa blessing karon, temporary lang na sila, but there will come a time when the time is right because we are heading into that direction, then God will remove them and i-replace na ni Lord para sa ato. O kaba mo unsa ning land of promise, kining milk of honey, presence of God. Ingay mo katapad, presence of God. Dili ka mangita og lugar nga dito ni sa Amerika, green, unsa yung gitawag nila kaniadto na, no? Mga green land, nga dito kumuadto kay green dito, grabe ang blessing dito. No, ang blessing na tinuod naa sa presence ni Lord. Nga bisan naa ka lang sa imong balay, kung imong balay imong gi-host ang presence ni Lord, that is your promised land. Ang imong trabaho, imong business, gi-host nimo ang presence ni Lord, mao na ang imong promised land. Can I hear an amen? So dapat masabtan nato ni nga revelation. Verse number 9, ingon ang word ni Lord. And now the cry of the Israelites had reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. Kinsa man ang Egyptian? Number 1, si Satanas man eh. Pero, si King Pharaoh man nga nag-lead sa Israel. Unsa man ning Egypt nga lugar, ang lugar nga wala ang presence ni Lord, mao nang Egypt. Imong balay nga wala ang presence ni Lord, Egypt na igsoon. Nga kung magkaguliyang tanang mga pulong magawas nga di mao, Egypt na Egypt. Ingnay mong katapad, gawas kaniya na. Nga bisag mansion pa na imong balay, pero kung wala ang presence ni Lord, Ehipto na, slave mo tanan diha. Ug mao ning gitudlo ni Lord sa ato karon. Verse number 10. So now, go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Kinsay excited niya na? Kaya dili ka mag-change address. The same address, change position ang imong buhaton. Change attitude, change character, change mindset. Because ang imong balay, ang imong dapit, asa ka karon, that is the same place that God will turn into a promised land. Because nag-speak siya sa application to the spiritual. That's why ang balay nga gibistahan sa presence ni Lord, ma-change gyud ang atmosphere. The same balay, pareho lang nga balay kaniadto nga gubot, nagkaguliyang, nagkadimao, grabe kagubot sa sulod sa balay. The same balay, pero when you honor the presence of God, when you bring the Ark of the Covenant sa balay, pagkahapsay, the atmosphere is so good. Ang mga bata, excited sila nga mauli gikan sa eskwelahan. Kaya nga naman, the place na himo ng lugar nga ang presensya sa Ginoo naa.
Og mao ni ang rason kung anong daghan mga nagkaguliya nga pamilya before, kay ang balay ingon pa nila, ang among balay kay murag impyerno. Ngano man, Pinoy-anan sa yawa ang among balay. Og piste. Kay magsuko si Papa, yawa ang iyang tawag sa akong mama. Unya masuko si Mama, yawa po ang tawag niya sa akong Papa. Unya kami, mga anak, unsa man mi? Mga gagmayng demonyo. Unsa man day ang tawag sa anak sa yawa? Demonyo. Mao na ang nahitabo sa mga balay kaniadto nga wala gi-welcome ang presence ni Lord. Ing na imong katapat, murag imong balay kaniadto. Kaniadto. Pero the moment you recognize the presence of God, even ikaw nga ginikanan, nga mama o papa, excited ka nga mauli. Yes, building rana, balay rana, pero the atmosphere, the presence of God. Because na-restore ang love, na-restore ang respect, na-restore ang honoring. And then when that things mahitabo, even the blessing will flow. Mao na ang ginamugna nato igsoon. Mao na ang gi-restore ni Lord sa ato. Mao na ang gina-cry out nato kay Lord. And in the moment ka na siya mahitabo, more panimalay, more family atong makonect. More people atong makonect. Because sa tinuod lang, crying out sad na nila karon. How many couple today are crying out for an orderly relationships? How many children today are crying out nga mangita sila tinuod nilang mga pamilya nga diin makarest ang ilang mga kinabuhi? They were crying that out. And when we become sensitive to the work of God, then we will experience. Balikan nato ang verse number 8. Na ako i-emphasize sa verse 8. Kining word na out of that land into a good land. Unsa man na siyang implication? Mugawas una ka, usa ka mo enter. Daghan sa ato ni gawas na, pero wa man pud ni sud. Daghan sa ato na born again na, pero wa man sad na enjoy. Ngano wa kasulod lagi. Na born again lang, nag-serve lang kay Lord on His own way, pero wala nag-enjoy. Ngano man wala nakasulod. And this is the picture of the Israel. Nigawas sila sa Egypt. Pero hangtod wilderness lang sila. Wa kasulod. Wala sila naka-enter sa promised land. Pero nakagawas sa Egypt. Nga naman, nakagawas lang sila physically sa Egypt, pero sa sulod sa ilang kinabuhi, wa sila nahimong gawas nun. Nga naman naa nagpabilin ang attitude of character, murmuring, complaining, discontented, so on and so forth, na kind of attitude. Na born again, pero kusog mo bagulbol. Na born again, pero reklamador. Pag naalay gamay nga inconvenience, mo reklamo na. Mao na initabo sa Israel kung anong hangtod tanaw lang sila sa promised land, nangamatay sila sa wilderness. Hingnay mong katapa, dili ka mamatay. Nga naman, mo enter ka sa promised land. Pero naiayoson, inner sulod. Mga sikrito. Mga kung ikaw born again ka, pero nakay sikrito, hangtod wilderness ka lang. Matingalang uban, wala lagi siya nag-enjoy. Grabe ang iba, nag-enjoy na siya lagi. Kristohanon pero ang dagway dili madrawing kanunay. Masulubon, problematic kanunay, nasa wilderness. Wilderness lang siya kutob. Ang iyang word kanunay, sana all. Kana wilderness na nga mindset, sana all. Kay unta ang word is dapat all. Kay nga naman, nag-journey ka. Makadungog kag testimony, dili ka lang mabless na inspire. Imong paminahon, unsa di ang sekreto? Nganong grabing panalangin niabot? Mao dito yung sekreto, I will do the same. Kaya nag-pray niya na this morning. Padaghanay man tanom ni. Di lang di ay kay kasara ko nagtanom, mangandoy na ko grabe nga harvest, padaghanay man nigtanom. Pakumitay man gid ay ni sa diyang mag-discipleship, di lang day kontento usa ka simbalay,
daghan man dahil ni, as long as the Lord give me the opportunity, I will open up my life in the service of the Lord. Grabe, karon nga week na grupo, unom kasimbalay ang ilang gisuddan, unom ka area. Ingon sa gabi, pastor, kulang pa, 7 pa na, pastor, grabe, once a day na gida ini nga simbalay ni. Naku, mas daghan pa gid ang mahitabo niya. It's not about the activity, it's all about the heart's burning desire in the Lord. Kaya I declare this morning, keep the fire burning in your heart. Because that is our response to the Lord. Samot na kay naglinog, ay nindot kay magsimbalay karong si Manaha. I tell you, katong mga nang-absent karon, bisitahin nyo sila. Painom doon yun sa linog, kung saan nitabo sa linog. Magluhod na sa atubangan sa Ginoo, mag-confess, magbalik na siya kay Lord. These are but the opportunity. Kaya kining word, out of that land, importante nga mogawas ka sa Egypt, land of slavery. Mogawas ka. Pero so much important, musulod ka sa promised land. Meaning sa promised land is a place of warfare. Nga naman, dito mga ites. Tanang mga ites, to dito, warfare man to. Willing ka, mo position ka. Makigera ka. Fight for your portion. Fight for your promise. Kaya ka na mga panalangin, imo nang i-fight ni mo na, magposisyon ka sa imong kagalingon. And what kind of fight or war nga imong engage is all about your total obedience to God. Sa diyang gisugo ka sa Ginoo, obey. That is a warfare. You know what? Dili lalim mag-obey. Dili lalim. It takes discipline. Dili basta-basta mag-build og cell group, it takes discipline. Kamo din nga mga cell group leader, dunay mga higayon nga di nako, lagot na ako na niya, grabe na gasto na ko na niya. Ayaw pag ayaw. Part na sa imong battle. Kay nay uban nga magtago-tago pero intentional. Wait, taguan daw nako ni kung unsay iyang buhaton sa ako. Di nako ni isin, di ko mag-reply unsay akong buhaton sa ako. Gitanaw pug kaniya unsay imong reaction. Pati siya nagpagamit nga sulayan ka kung willing bagyog ka nga mag-pursue sa iya. Amen? And this is the reality sa atong journey. Pero kadtong nakasabot siya sa iyang foundation kay Lord, nga dili nag-agad ang iyang ka-active sa response sa tao. Wala nag-agad ang iyang ka-active sa response. Nag-agad ang iyang ka-active sa iyang connection kay Lord. Bisan pa nag-promise ng iyang kamit o mag-meet up ta, 10 o'clock mag-meet up ta. Naa siya dito, dili kay ma-inspire siya sa response sa tao, naa siya dito kay committed siya kay Lord nga maghimo. Kaya mo abot ang iyang kamiting o wala, dili naguba iyang kasing-kasing. Can I hear an amen to that? Dili siya mo surrender. Kung dili, mangita siya pamaagi. Don't you know, during the regional training, na yung mga pipila ka pastor nga nag-commit, kasi gusto na ako sila i-reach out. No? So, palit kong ticket sa ila. Ako, yari na yung ticket. Pila yung commitment. Ingani, pastor. Ingani. So, sige, nanay ticket, bayad na ni. Pag during sa regional conference, bisag anino, na ako nakit Bisag text, bisag lang, mangi-text yun. So, gi-check na ko ang heart, Lord. Okay, Lord, I understand. Dili ko pwede maglagot, di pwede mo suko, di na ako siya pwede tawagan para kasukan. Wala. I commit this to you. Gahapon nagkita mi. Amigo kay mi, pakita na ko sa iya. Pero ako sa inyo, ay natuos ba? Dili maayo nga practice. Nga naman, dili pwede madaot ang akong composition sa akong life. Tungod lang atong particular nga situation. Daghan pa ko gusto nga atuba nga ma-enjoy in life because the Lord has positioned us in this particular time. Amen ba taniana? So very important ang verse 8. Out of that land, gawas, pero musulod ka. Mu-enter ka. Kaya na dito ang so much na abundance sa blessing ni Lord. And when you enter, get ready sa warfare. Get ready sa pag-obey. Kaya na dito ang continuous nga blessing. Nag-learn ba tayo nga verse this morning? Let's proceed to the next verse. Presence of God, ang emphasize nato ani nga verse. Whenever you go, there's a presence of God. Let's proceed.
Deuteronomy chapter 11, verse 10 to 12. Ayan, ni Ana. Gis-showdown na ni Lord. The land you are entering to take over is not like the land of Egypt. So ayaw i-compare. Lahi ni. Yung naim katapad, lahi ni. Okay? From which you have come, where you planted your seed and irrigated it by foot as in a vegetable garden. So lahi ni nga picture sa land. Let's proceed, verse number 11. But the land you are crossing the Jordan to take possession of is a land of mountains and valleys that drinks rain from heaven. Pakpakan na to si Lord. Kabalo mo, usahay, ma-confuse ka. Wala ni nag-serve kay Lord, grabe ang blessing, oh. Wala man ni nagsimba, pero grabe, buhong sa panalangin. Tawag na, confusion sa imong mind. Kato nga blessing to sa Egypt. Panalanginan ka sa Ginoo sa Egypt. Naipanalangin sa Egypt. Labi nagpugihan kay ka, overtime, grabe, tanan trabaho. Naipanalangin. Ang problema sa panalangin sa Egypt is temporary. So kung nakasalalay din ha ang imong position sa blessing, you are living a temporary kind of life. Kay si Lord, nagyon man siya, but the land you are crossing the Jordan to take possession of is a land of mountains and valleys that drinks from rain from heaven. Meaning, grabe nga favor. Nga wala lang nagdepende sa imong paghago na ginatawag na divine favor. Wala lang kagahulat sa imong 15:30. Even during sa pizza gist pa lang, pizza uso pa lang, naanay favor si Lord. So double siya. Ang blessing out sa imong paghago, but another blessing out sa favor ni Lord. Mao tong ingon ni Sanse. Naghago ni sila. Kanya man nagbilar ni sila. Pero ang kaayo sa Ginoo gi-change ni Lord ang ilang schedule, daytime na sila. Pero gabilar ni ang mga home office worker na to, dili sa iyo ng ilang trabaho. Tag 3 months, 6 months bago magka first client, dili lalim na. So naghago sila, but when the time is right, season of the Lord, aside sa iyong paghago, na ay favor. Ingay mo katapad, favor. Lahi na egzoon. Mao na'y makapaangat sa imo ang favor. Normal pag nagtrabaho ka, swelduhan ka. In fact, nagani analogy sa usa ka empleyado, ingon siya, pag sulod ko niyag trabaho, tanang abilidad iyang gihatag. Sign sa contract, mao ni mong sweldo, mao ni mong sweldo. Sign sa contract. First day niya, tudo bigay sa siyang trabaho. Sayo mo abot, dili pwede mo absent, grabe, tibok bulan. Gihimo to niya, the best sa iyang nahimo. Dawat sa iyang sweldo. Sumala sa iyang kontrata. The next month, nag-experiment siya. Sulayan doon ako, malate ko. Na ako'y mga excuses for sometimes. Pag abot sa ending sa bulan, the same sweldo iyang nadawat. So nag-isip siya. Kung mukugi ko, mao yung resulduha. Kung magtinamad ko, mao resulduha. Conclusion, magtinamad na lang ko, mao may resulduha. Mao naisip sa daghang mga empleyado. Nga naman, wala nakasabot sa favor sa Ginoo. That's why ang mga Pilipino nasanay sa ilang mindset. Tanan na lang buhaton ng mga excuses, the same ramang gyapon results. Wala sila nakasayad nga na ay mas better, mas maayo nga pamaagi si Lord. Mo na mo trabaho ka, yes, pero na favor si Lord. Because kakaiba ang land nga gi-prepare ni Lord sa imo. Ingnay mong katapad again, favor ni Lord. Verse number 12. It is a land the Lord your God cares for. The eyes of the Lord your God are continually on it from the beginning of the year to its end. Lahi ni.
Na si Lord. Nahibalo siya sa imong ups and down, side to side, front and back, nahibalo si Lord. Kaya dili ka pwede mingon nga, Lord, asa naman ka? Wala lagi ka, Lord. Naa si Lord. Because iyang design sa imo, nga dadon ka niya nga posisyon. Only, you have to decide. Muna sa journey, very important, maging sensitive ta sa working sa Ginoo. Dili ta robot. No? There was once a pastor nga siya, how I wish gibuhat ko ni Lord nga robot para wala na ko'y issue ba? Wala ko'y atraso kay Lord. Kasi kung robot, pag gusto ni Lord nga gamiton ta, pinduton, o gamiton niya. Gusto na punta niya pandangon, pindot, undang na punta. Walay issue. Walay obligasyon. Kasi ang naitabo sa ato, bisag dili ginapahimo ni Lord, ginahimo man nato. Bisag ang lugar nga wa ta gipadto ni Lord, didto man ta gusto mo adto. Di mao na nga nagka-problema ta. Na nagiandam si Lord, mangita man kitag ato gyud. Mao man ang atong life. Unya karon nagka-problema ta. Basulo nato si Lord. Kung gamiton ako ang word na unfair, unfair naman kay Lord, no? Siya permi atong gimahay. Pero ang tinuod, there is always that what we call clear way. Klaro nga pamaagi. Kita ra gyud ang naghihimog atua. And then muadto din ta ka Lord, mag-make tag justification. Diha man ta magaling justification. Excuses diha ta magaling. Na master na nato. Kanang partial obedience diha maayo ka diha. Murag nagdaog si Satanas dihang dapita. That's why na-develop ang religious mindset sa mga Christians. Ayaw kay pag-commit. Oy, grabe, committed man kay every Sunday ka na sa church. Ay, boss sira pud okay ra na kay Lord, religious nga mindset na. Ay kay pagbasag Bible na madaot ka ana. Nabay nga na, nagbasa kay nadaot, nadaot ang kinabuhi kay nagbasag Bible. Murag wala. Pero daghan kay nakuhibawaan nga nadaot ang kinabuhi kay wa gid nagbasag Bible. Nadaot gyud ang ilang kinabuhi. Di gyud mao ang ilang kinabuhi. Di mao ang ilang mga desisyon. Mao na nag-develop og religious nga spirit. Pag Domingo sa simbahan, pasaylo ako Ginoo sa akong gibuhat nga sala. Pero ang nasa iyang una-una, ako na pud ang buhaton sunod semana. Mao man ang nasa una-una sa mga religious people. Magdagkot pagod na didto. Og tanan na lang ritual buhaton. Pero ang ritual sa kinabuhi, wala na bag-o. Ang commitment, wala na usab. Ang pag-serve kay Lord, wala na usab. Gina-break na to ng spirit in Jesus' name in our midst this morning. And we want the manifest presence of God, mutunaw ang nga kind of spirit. Na kay mga commitment promises, and then again, promises are made to be broken. And then we come to the Lord and justify, Lord, sorry kay Lord ha, Lord, sabot magkasako, Lord, justification na, igsoon. When we enter before the Lord, pure siya nga Lord. Ingon siya, unsa mag-iimong gusto mahitabo. O sige, make a vow, make a covenant, I will be faithful of my vows and covenant to you. Do it, your covenant and commitment to me. Akong bahala sa imo. Ingana si Lord. Nag-swear good siya kay Abraham. I swear to myself, since wala nimo gi-withhold imong the only son Isaac, munumpa ko. Blessing after blessing, I will bless you. Grabe, si Lord nagsumpa sa iyong kagalingon. Wala naman siya laing mag-witness sa iya nga magsumpa, nga labaw pa niya. Siya naman ang labaw. Sa iyang kagalingon siya nag-promise, nag-covenant. Tungod sa gihimo ni Abraham nga grabe nga obedience. Dili partial og mao nay ginahulat ni Lord sa ato. Wala ko nagingon perfect na kung dihang dapita, pero God is ministering to me out of that. And I want this spirit will flow sa inyong life. Ang blessing kay Lord walay problema. Oh, nana. Papuyon ka na niya sa land na grabe naga-flow ang blessing. Mao na ang iyang gusto nga mahitabo sa imo as long as you are in the right position. As long as when the Lord gave you something, a command, you will willing to say, yes, Lord, without much ado, I will.
O kung saan mandate ni Lord sa ato. Mangabig og kalag, maghimog disipulo. Dili nimo na pwede i-justify, Lord, busy man ko Ginoo, Lord, ang akong business, Lord, akong trabaho. Dili, kaya nga naman si Lord ang tag-iya sa trabaho, si Lord ang tag-iya sa imong business, si Lord ang tag-iya sa imong balay, si Lord ang tag-iya sa imong mga anak. Dili nimo pwede himong hinungdan nga di ka maka-win souls and make disciples. Is that an amen? Iklaro nato, igsoon unsang atong trabaho. Kining atong paganhi pag Domingo, nagasimba ta kay Lord, nagapasiga ta dinhi. Pero during the week, do na tay mandato. Do na'y mandate si Lord. Nga ga-expect sa ato nga kung mutuman lang ning akong anak sa pitik sa akong kasing-kasing, I will bless this daughter, this sons, this child of mine. Pero gani ko maghimo tag excuses, malangan. And of course, Satan again is our enemy. He is always there to trap us. He is always there to tempt us. He is always there para maghimog chaos ng situation. But if your heart is pure unto the Lord, you will say, Lord, take over. Pag may mga nagkasakit sa pamilya, Lord, take over. Na yung problema ang nabot, Lord, take over. Kay Lord, busy ko nag-win souls, Lord. Take over, Lord. Pagka na atong ma-develop, and I pray this morning, na ka na kind of heart, then, dako tag maabtan ani. The last verse, powerful kay nga verse, kay mo ni ang response ni Moses. Exodus 33:14 and 15. The Lord replied, my presence will go with you, and I will give you rests. Then Moses said to God, if your presence does not go with us, do not send us up there from here. Presence of God. Igsoon, ayaw patintal sa panalangin nga physical or material. Si Moses, wag gud siya natintal. Grabing saad ni Lord sa iya, Moses, I will bring you to that land, flowing with milk and honey, land spacious. Grabe, na yung ulan sa panalangin dito, Moses. No. Ingon si Moses, thank you, Lord. Pero Lord, kung imong presensya, di mo ba namo, forget about it. Murag nga na ang conversation ba? O i-break na to na kay naipipila sa to, trouble karon diri sa ato. Sugot lang tanga, way simba-simba. Basta kay Lord, makakwarta ko, Lord, kaya akong pamilya nang ginahanglan, Lord. Business, Lord. Indot kay Lord, Domingo. Grabe, kahalinon kayo ng business pag Domingo, Lord. Si Moses, lahi. Kung saan mananamo ng promised land, flowing milk and honey, wa man ka dito, Lord. Ayaw, may dada dito, Lord. Hindi malang minimubanan. Can we make a commitment for that this morning? From the depths of your heart. See to it that when you do something, the manifest presence ni Lord naa. That's why when you pray, like for example, nag-travel ka, Lord, o ba nimi sa mong biyahe, sigurado, nagkuyog si Lord. Pangutana, imo ba siyang gi-recognize sa imong travel? Nga kung magasugat kag sa traffic diha, dili ka maninghag, dili ka maninggit sa people nga feeling nimo, gisahan ka sa traffic. Naman kang presence si Lord diha, kuyog nimo. Nganong wala lagi, murag wala lagi. Lahi lagi tong nigawa sa imong bibig. Pasaka lagi ka sa imong tingog. Amin ako ng presence ni Lord. Ay mong kabala ka igsoon, that's my conviction. I mean, that's my experience before. Pagdating sa adalan, wala ko'y pasensya. Pero nag-pray ko, Lord, biyahe mi Lord, ubani ko, Lord. Nalang gamay nag-cross, malain akong utok. I realized that. So giangko na nako, ambot lang sa inyo, ginyo nang angkonon, bahala na mo. Basta importante ako nang giangkon. Giamin na nako sa inyong tubangan. Kay gusto ko ma-release. Sa balay na to, Lord, gihimo na tong altar atong balay, di ba? Lord, worship you, God. Pero pag na-misunderstanding sa mga nag-asawa, murag wala lagi ang presensya sa Ginoo. Dugay lagi maulian.
Maghulat, kinsay una magtingog. Ano nga kung may una magtingog kung siya may nakasala? Di ba? Common ba na siya? Salamat kay Lord, kay kaniadto to. Amen? Pero maumala ng reality na to. Sa imong business, labi na imong business nga gidedicate kay Lord. Imong sakinan gidedicate kay Lord. Tanan nga naa sa imo gipadedicate nimo kay pastor. Pero hangtod lang sa day of dedication to, kinipagyod ang medyo malala. Mga bata, gipadedicate diri kay Lord, pero karon wala na sila. Kauban ang ginikanan, wala na nimba. Do you think makaipso ta kay Lord? Dili. We make full out of it. Imong motor, imong sakyan, gipadedicate, pero asa gigamit? Duha karon ang nag-iya sa imong motor, si Lord og lain. Imong sakyanan, gamiton sa ministry, dili na available. Pero gidedicate nimo kay Lord. Religious? Oh. Huwag mo na gina-break na to. Are we learning? Dili sa ko si Pastor Igsoon. I love you. I love you all. Meaning this is a real concern coming from my heart. Wala ko'y padungog-dungugan sa inyo din. Ginasultihan tagyod mo. Kay para masabta na to. Kaya be careful mga maginikanan o mga nag-connect karon sa inyo mga disciple. Uy, padidikit na ako ang anak, pwede ba? Kamo na ang magkuhan sa ila, mag-lecture. Dili na ako. Mag-dedicate na lang ko din kay inyo naman ang part. Mauni ang meaning sa dedication. Willing ka, mo-commit ka. Ining dedication, daghang mga ninong. Pero wala na. Asa ng mga ninong? December na ba karon? Wala'y ninong ni gawas. Na mo duol sa imo, manunin, anak, taday ka? Makalimtan ka, December na. Pero pag Marso, mahinumduman. Anakon, Marso man. Pag December, sorry. Why budget? Dili man na mao, di ba? Kay religious man. Why not tanang mga ninong diri? Bisitahan ninyo yung mga anak, ang inyong mga inanak, ilayhan ninyo sila in prayer. Makita niyo diri sa simbahan, duolin ninyo. Anakon, ali diri. Kung gamay pa na, kugusa, empoy, in Jesus' name, Lord, I-bless. Grabe na, more than sa money na. Nahubog atong mindset mangod sa money, religious spirits siya. Kaya napurdoy si Ninong, medyo nagka-problema si Ninong sa finances, dili sa magpakita, no? Dili sa magpakita. Pero itong panahon nga grabe kabunan siyang panalangin, ali mo, mga anak ko, nakapangalan tanan, no? Okay, what if one day, nag-transition ka? Wala pa'y manifestation sa material nga blessing, pakita gihapon, i-bless gihapon sila. Is that an amen? Gusto lang gid nako makagawas ta sa religious spirit, kay kini ang gi-minister ni Lord sa amo, I believe ni Pastora this week, even na previous na mga days. Lord, himo na mo ang simbahan Ginoo, nga dili sa simbahan nga mga tao mo anto simbahan, buutan sila mag-worship sa Ginoo, pero pag uli sa balay, wala na dala ang presensya sa Ginoo. Kaba mo manguli taon niya, kami po munaog ba sa ubos. Wala na po ang presensya sa Ginoo diri. Nagkuyog na sa atong mga balay. Kaba mo magkaroon lang manifestation ng presensya sa Ginoo kung naa ka diri. Mao na ang presence ni Lord kay naa man ka diri. Mao ningon ni Moses. Lord, if your presence will not go with us, do not send us there. Lord, kung padatuon man lang ko nimo Lord, pero hindi ka kauban Lord, okay na ni nga kinabuhi Lord. Prayer ba mo niya na? Or, Lord, bahala na panagsalang ko makasimba Lord, importante dato ko Ginoo, makahatag ko ginagmay sa church, abuloy, baka nang abuloy. Maban sa ito, nag-isip niya na eh. Tapos mga dagko na ito, mga income, muhatag ta, feeling na ito, ay dako to akong gihatag. Oh, waay katunga to sa tinuod, dapat ngay mong ihatag. So kinsa ang imong giilan? Dili ang tao, si Lord. And when the Lord speak to us then, again, the Lord will never condemn us. Iyan ang gi-reveal sa ato kay gusto ta niya ayoson. O karon na buntag, since the presence of God is here, naay mga maayos na kinabuhi karon. Dunay mga commitment nga mahitabo karon. Shall we all stand? O ikaw na nga person this morning nga daghang kag gustong ipaayos kay Lord, come to the altar.
Whatever it is, you don't need to shout that unsa na. But magayon ka, Lord, ako ni Lord, gusto ko magpayos. Come to the altar. Mag-pray ta diri. Ato ning himuon ng altar, presence ni Lord nga mag-commit ka sa imong life. Whatever it is nga gi-speak ni Lord sa imo karon, na particular nga area sa imong life nga gusto nimo, Lord, ayuso na ako ni Ginoo, magpayos ko sa imo, Lord, in the area of my life, in the area of my finances, in the area of my relationship, Lord, in my, Lord, commitment diya sa imo. Just come. And then, diri sa altar ni Lord, mag-speak ka, mag-declare ka. Makig-covenant ka kay Lord. One thing I learned ako, Igsoon, paminaw, no? Paminaw as you come, no? Listen to this. There is the kind of person nga kaliwat ni Abraham. Una si Ismael, ikaduha si Isaac. Si Ismael, grabe ka-bless nga person. Kaya nga naman, tanan nga nakakonek kay Abraham, bless. Pero si Ismael, ang iyang blessing, material. Si Isaac, lahi, covenant. And when Isaac have that blessing covenant, doon ay pakapin nga blessing material. Si Ismael, dato, mo na iyang kaliwat sa Middle East, dato sila. Ga-produce sila oil. Sila ang buhi sa tibok kalibutan when it comes sa oil. Ismael na nga kaliwat. Grabe ang blessing. Pero walay covenant. So kay wala sila covenant, grabe ang war. Pinatyanay. Inilugay. Kay Isaac lahi. And I declare this morning, we'll be receiving the Isaac kind of covenant. Bow down your head, close your eyes. Pakigsettle sa Ginoo karon area sa imong life. Since the presence of God is here, doon ay manifested presence ni Lord sa imong life. Nga dili ka mo gawas ani nga room nga walay na ayos sa imong kinabuhi. Come on, open your mouth. Open your mouth right now. Worship the Lord in the beauty of His holiness. And then i-commit nimo kay Lord, i-confess nimo kay Lord ang area sa imong life na gusto nimo ayuson sa Ginoo. Mo-submit ka kaniya right now. Ug mayon ka, Lord, in this particular nga area, Lord, gusto ko magpaayos sa imo, Ginoo. I will surrender, Lord. I know your presence is here today and you will perform miracle. Even right now, Lord, I declare in the name of Jesus, there is a release of wisdom, Lord. An operation of everyone's heart, Lord. Mabuksan kini, Ginoo. Og mo enter ang imong word, Lord. Mag-minister sa among imong pulong, Ginoo. Og Lord, mamuhat kami, Ginoo, in response, Ginoo, sa imong plan and purpose sa among kinabuhi. Lord, nakita nimo ang matagusangan niya karon, Lord. With all their hearts, they come to this altar, Ginoo, in the name of Jesus. Og nagatindo, Ginoo, sa mga tubangan. Right now, in Jesus' name, I release right now the Spirit of the living God, the manifested presence ni Lord. There is purity, Ginoo. There is, Lord, cleansing right now. There is, Lord, realignment, Lord, sa imong purpose sa ilang mga life, Ginoo. Lord, tanan nga ilang gidream, gidesire sa ilang heart, mahitabo kini, Ginoo, as they come before your presence. I pronounce, I declare, Lord God, the original plan of heaven of God will come, will manifest to these leaders, to everyone who have come to your altar this morning, O Lord. Thank you, Lord God. Like Moses, nagapray kami, Lord, if your presence will not go with us, do not send us up there, Lord. Ayaw mi pagtua sa lugar nga dili ka namo kuyog, Ginoo. Lord, dili mi mag-perform sa mga buluhaton nga dili nimo plano sa amo, Ginoo. Dili mi maghimo sa mga quote-unquote nindot na mga butang pero dili nimo plano sa amo, Lord God. Dili mi magpa-deceive, Lord, sa mga good lang na mga butang, but we'll settle, Lord, for better and for the best, Ginoo, because we are serving the best God. And right now, I declare and I decree release of blessing, material blessing. Release of financial breakthrough in the name of Jesus. Release, O God, of multitudes, Lord, in your people, O God. And this family, Lord God, will rise up in, Lord God, representation of the kingdom of heaven here on earth, Lord. Thank you, Jesus. Come on, raise your hands. Duhan niyo kakamot, ibahayaw sa Ginoo. Follow this prayer. Say, Lord Jesus, I will surrender everything to you. My whole life, I will renew my covenant to serve you. And everything that is within me, I will give it all to you, Lord. For your glory and honor, this is my prayer. And I apply the blood of Jesus to cover my covenant, to preserve this covenant before your throne. I believe on the power of Jesus, my Lord and my Savior.
Amen and amen and amen. Come on, pakpakan na to si Lord. Hallelujah.